Ngayong araw, tuklasin natin ang ilan sa mga pinakamatinding pagkakitil na dulot ng mga prank. Mula sa isang birthday girl na yumuko sa sarili niyang cake sa huling pagkakataon, hanggang sa isang babae na pumasok sa loob ng trunk ng kotse nang hindi alam na hahantong ito sa isang nakakatakot na trahedya. Narito ang ilan sa mga prank na nauwi sa nakagigimbal na kamatayan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. June 17, 2017 sa Tulsa, Oklahoma. Pagsapit ng gabi, medyo humupa na ang init kaya nagsimula ng magtipon ang mga tao habang tahimik na unti-unting bumabalot ang gabi sa buong neighborhood. Sa loob ng isang simpleng bahay, may maliit na kusina na inihanda para sa birthday celebration. May mga streamer na nakasabit sa mga cabinet at isang cake ang nakapatong sa counter na may mga kandilang magkakadikit ang pagkakaayos. Masikip ang espasyo at mainit pa rin sa loob habang bahagyang nakabukas lang ang bintana na halos walang naitutulong para palamigin ang lugar. Ang birthday celebrant ay si Jessa Brunt. 20 years old na siya noon. Nagtatrabaho si Jessa bilang front desk staff sa isang maliit na medical office. Isang trabaho na nangangailangan ng mahabang pasensya at kakayahang gawing komportable agad ang mga taong pumapasok pa lang sa pinto. Naging tradisyon na sa kanilang magkakaibigan ang kanyang birthday gatherings. May tema, planado at palaging naka-video. Hindi siya pabaya. Organisado siya, maaasahan at lubos ang tiwala niya sa kanyang mga kaibigan. At dahil hindi pa siya nabibigo ng mga ito noon, wala siyang dahilan para magduda. Maliit lang ang grupo ng gabing iyon. Mga malalapit niyang kaibigan na matagal na niyang kakilala. May isa sa kanila ang nakakita ng viral video online kung saan binubugahan ng powdered sugar ang mga nakasinding kandila para gumawa ng mabilis na pagsabog ng apoy. Mukha itong dramatic sa kamera at mukhang ligtas naman, kaya mabilis na kumalat ang ideya sa grupo gaya ng madalas mangyari sa mga simpleng biruan sa mga party. Walang gaanong nag-isip kung delikado ba talaga ito. Ang hindi nila alam, may isang bisita na nagdala pala ng buong 2-pound bag ng cornstarch. Mas pino ang cornstarch kumpara sa powdered sugar. Mas madali itong lumutang sa hangin at sa tamang kondisyon. Kapag may makapal na ulap ng powder, may apoy at nasa saradong espasyo, hindi na ito simpleng sangkap sa kusina. Para na itong accelerant na nagpapabilis ng apoy, sinindihan na ang mga kandila, nakahanda na rin ang mga cellphone ng lahat para mag-video. Yumuko si Jessa papalapit sa cake, gaya ng normal na gagawin ng kahit sino. Dikit-dikit ang mga kandila at ang apoy ay nasa 4 hanggang 5 pulgada lang mula sa wick. Huminga siya ng malalim. Kasabay noon, isang kaibigan ang sumalok ng makapal na dakot ng cornstarch mula sa bag at ibinuga ito direkta sa ibabaw ng mga apoy ng kandila. Mas makapal ang nabuo nitong ulap kaysa sa inaasahan ng lahat. Tumambay ito direkta sa harap ng mukha ni Jessa. Nang hipan niya ang kandila, lalo lang itinulak ng kanyang hininga ang cornstarch cloud palabas habang nananatili itong makapal at nakalutang sa hangin. At sa isang iglap, sumiklab ang lahat. Hindi lang basta nasunog ang cornstarch, sumabog ito mismo sa ere. Sa loob ng wala pang 1 segundo, mabilis na kumalat ang flash fire mula sa mga kandila, dumaan pabalik sa bawat particle ng cornstarch sa lahat ng direksyon. Naabot agad ng apoy ang mukha ni Jessa bago pa siya makaatras. Agad nagliyab ang kanyang buhok. Kumalat din ang apoy sa harap ng kanyang damit. Sa gitna ng pagsabog, napasinghap siya ng hindi sinasadya, dahilan para malanghap niya ang sobrang init na hangin at mga nagliliyab na particle diretso sa kanyang airway. Napaatras siya at bumangga sa counter. Dahil maliit ang kusina, wala siyang mapuntahan. Ilang segundo lang ang itinagal bago kumilos ang kanyang mga kaibigan. Kumuha ng mga tuwalya at nagbuhos ng tubig para apulahin ang apoy. Mabilis namang nawala ang nakikitang apoy. Pero ang totoong pinsala ay nangyari na. Nang dumating ang mga emergency responders, si Jessa ay may malay pa ngunit sobrang hirap na ng kanyang kondisyon. Ang kanyang paghinga ay rinig mula sa malayo, mabigat at paos, bawat hinga ay may tunog na nagpapahiwatig na apektado na ang kanyang airway mula sa loob. May mga paso sa kanyang mukha, leeg at itaas na bahagi ng dibdib. Agad siyang isinugod sa ospital. Ayon sa mga medical staff, ang kanilang findings ay tugma sa tinatawag na thermal inhalation injury, pinsalang dulot ng sobrang init na hangin at mga byproduct ng combustion na direktang nalanghap ng baga bukod pa sa kanyang panlabas na paso. Ang ganitong uri ng injury ay naglalagay ng matinding stress sa katawan. Hindi niya kinaya at pumanaw siya ng gabing iyon.
Kinumpirma ng fire marshal sa kanilang report na ang pinagmulan ng apoy ay ang mga kandila, habang ang naging fuel ay ang nakalutang na ulap ng cornstarch. Ang dami ng particles, ang saradong espasyo, at ang lapit ni Jessa sa apoy ang nagbigay ng kondisyon para sa tinatawag na dust flash fire. Ang taong naghagis ng cornstarch ay natukoy sa pamamagitan ng nakuhang video footage at naharap sa mga kaukulang kaso sa kanilang lugar. September 3, 2016 sa Dayton, Ohio. Pagsapit ng gabi, unti-unti nang bumabalik sa normal na ritmo ang neighborhood habang papalubog ang araw. Sa loob ng isang residential garage, may grupo ng mga kabataang lalaki na halos buong hapon nang nagkakasama. Nakabukas ang garage door kaya pumapasok ang natitirang liwanag ng araw. May mga folding chair at may cooler na nakasandal sa isang gilid ng pader. Isang simpleng tambayan lang ito. Walang kakaiba sa unang tingin. Si Ryan Kest ay 22 taong gulang. Nagtatrabaho siya part-time sa isang lokal na warehouse, isang physical at shift-based job na nagiiwan sa kanya ng hindi regular na oras at mahahabang free time. Palakaibigan siya, madaling pakisamahan, mabilis tumawa, at madalas sumasabay lang sa kung anumang trip ng grupo. Dahil doon, bihira niyang questionin ang mga ideya bago siya sumali sa mga ito. Matagal nang gumagawa ng mga challenge video ang grupo. Hindi ito organisado, mga simpleng laro lang na binibida nila sa video at pinapasapasa sa magkakaibigan, paghahagis ng bagay, reaction tests, at mga simpleng physical gags. Ang laro noong hapon na yon ay simple lang. May isang taong nakatingala, nakabukas ang bibig, at sasaluhin gamit ang kanyang bibig ang ihahagis na bagay at walang kamay na gagamitin. Ang dapat sanang ihahagis ay marshmallow, ay malambot, magaan, at halos 1 pulgada ang laki. Wala itong seryosong panganib at madaling bumigay pag tumama. Pumwesto si Ryan ng walang pag-aalinlangan. Nakatagilid ang ulo niya pabalik, nakatingala, nakabukas ang bibig, nakababa ang mga kamay. May isang taong nagre-record na ng video. Ang hindi niya alam, may isang tao pala na pinalitan ang marshmallow ng pingpong ball. Hindi ito sinabi sa kanya. Ang pingpong ball ay halos kapareho ng laki ng malaking marshmallow, mga 1.5 na pulgada ang diametro. Pero ito ay matigas, makinis, at hindi kayang makompress. Ang kaunting pagkakaibang iyon ay maliit sa kamay, pero nagiging napaka-importante kapag nasa loob ng lalamunan. Ang bola ay inihagis mula sa humigit kumulang 6 na talampakan ang layo. Si Ryan ay may tamang posisyon, nakahilig ang ulo pabalik, bukas ang daanan ng hangin, at naka-align ng airway, kaya halos automatic ang pagsalo sana ng bagay. Diretso pumasok ang bola sa kanyang bibig at umabot sa likod ng kanyang lalamunan bago pa siya makareact. Doon ito tumigil, eksaktong nakabara sa bukana ng kanyang daanan ng hangin. Dahil makinis ang surface ng ping-pong ball, wala itong kahit anong grip na makakapit sa throat. Sinubukan niyang umubo, pero ang bola mismo ang humaharang. Ang lumabas lang ay isang punit-punit at pinipigilang tunog. Sarado na ang kanyang airway, bigla siyang napaatras, halatang may mali agad sa kanyang kalagayan. Napansin ito ng mga taong malapit sa kanya sa loob lamang ng ilang segundo. May tumama sa kanyang likod habang nakatayo pa siya, sinusubukang ilabas ang nakabara, pero hindi gumana ang mga palo. Bumagsak siya sa konkretong sahig bago pa may makagawa ng mas epektibong tulong. May tumawag agad sa emergency services. May ilan ding sinubukang pasukin ang kanyang bibig gamit ang kamay, pero masyado nang malalim ang pagkakabara ng bola kaya hindi na ito maabot. Hindi rin malapit ang garahe sa istasyon ng mga responder, kaya ilang minuto pa ang dumaan bago sila dumating. At sa sitwasyong yon, bawat minuto ay mahalaga. Pagdating ng emergency responders, si Ryan ay wala ng malay. Agad nilang inalis ang bara sa kanyang airway sa lugar at nakuha ang pingpong ball mula sa itaas na bahagi ng kanyang lalamunan. Pero matagal na siyang nawalan ng oxygen, kaya irreversible na ang pinsala. Idineklara siyang kitil ilang sandali matapos iyon. Kinumpirma ng medical examiner na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay fatal airway obstruction. Ang sukat at makinis na surface ng bagay ang nagdulot ng halos ganap na pagsasara ng daanan ng hangin na hindi kayang maalis sa pamamagitan ng ubo o simpleng manual removal. Ang posisyon niya habang ginagawa ang game, nakahilig ang ulo pabalik, ay isa ring contributing factor dahil nagbigay ito ng direktang daan papunta sa airway. Nakuha rin ng footage mula sa mga cellphone sa garahe ang mismong pagpapalit ng marshmallow at ang paghagis ng bola na ginamit ng mga autoridad para matukoy kung sino ang nagbago ng setup. Kasunod nito, may mga kasong isinampa laban sa mga sangkot
sa reckless actions na humantong sa kanyang pagkamatay. October 11, 2018 sa Gatlinburg, Tennessee, unti-unti nang nagbabago ang kulay ng kabundukan habang papasok ang taglagas. May mga bahaging orange at mapulang dahon na sumisingit sa mga puno at malamig at tuyo na ang hangin sa Smoky Mountains. Maganda ang visibility noong araw na iyon. Maulap ang langit pero maliwanag pa rin ang liwanag, flat at pantay, na nagpapalapit sa itsura ng kagubatan. Ang trail na tinahak ay isang lokal na daanan, hindi nakalista sa karamihan ng tourist maps. Dumadaan ito sa isang ridge bago bumababa sa mas makapal na kagubatan. Makitid ang daan, minsan ay 2 talampakan lang ang lapad at puno ng ugat ng puno, maluwag na lupa at sirang sanga. 3 lalaki ang nasa trail ng hapon na iyon. 2 sa kanila ay alam kung ano ang mangyayari. Ang isa ay hindi. Si Marvin Glunt ay 31 taong gulang. Nagtatrabaho siya bilang driver para sa isang regional distributor. Mahahabang oras ang trabaho niya, pamilyar na routine, at paulit-ulit na gawain na naging dahilan kung bakit ramdam niya na karapat-dapat ang kanyang mga araw na pahinga. Kadalasan, ginugugol niya ang mga libreng oras sa labas. Kabisado niya ang mga trail sa paligid ng Gatlinburg sa paraang alam lang ng mga lokal, hindi mula sa guidebooks kundi mula sa maraming taon ng pag-ikot-ikot doon. Kalmado siya, praktikal, at hindi madaling mataranta. Hindi siya naghahanap ng atensyon pero hindi rin niya ito iniiwasan. Basta lang siyang presensya, maaasahan at stable. Ang 2 kaibigang sumama sa kanya ng araw na iyon ay may inihandang sa tingin nila ay harmless na plano. Isa sa kanila ay bumili ng full-body bear costume. Simple lang ang ideya, magtatago ang isa sa may kakahuyan sa tabi ng trail habang ang isa naman ay susunod kay Marvin at magfi-film. Kapag tama na ang timing, lalabas ang naka-costume mula sa puno at gugulatin siya. Pinili nila ang trail dahil sa bahagi nitong pababa at sa makapal na brush na sapat para itago ang isang tao. Na-scout na nila ang lugar. Ang hindi nila naisip ay ang kondisyon ng lupa kung magsisimula nang tumakbo si Marvin. Naglalakad si Marvin sa trail, mga 10 talampakan, ang unahan ng kaibigang may hawak ng kamera. Pababa ang daan at ang lupa ay hindi pantay, halo ng maluwag na lupa at mga tuyong dahon. May mga ugat ng puno na nakalitaw sa ibabaw. Bigla na lang sumulpot ang naka-bear costume mula sa gilid ng kakahuyan, mga 8 hanggang 10 talampakan sa unahan niya. Ang nakita ni Marvin ay isang malaking madilim na anyo na biglang lumitaw sa gilid ng trail. Agad ang reaksyon niya, hindi siya nag-isip, hindi siya nag-assess, tumalikod siya at tumakbo. Pero ang lupa ay delikado, maluwag na lupa sa ibabaw ng bato at mga ugat na nakausli sa hindi pantay na pagitan. Mabilis ang takbo niya, dala ng adrenaline, kaya mas lalong naging hindi stable ang kanyang mga hakbang. Sa unang mga segundo pa lang ng pagtakbo, sumabit ang kanyang kanang paa sa isang ugat na nakausli ng humigit kumulang 3 pulgada mula sa lupa. Hindi ito kapansin-pansin, pero sapat para sumabit ang paa sa gitna ng mabilis na hakbang. Dahil dito, napahandusay siya pasulong ng buong bilis mula sa pababang takbo. May nakahambalang na sirang sanga sa gilid ng trail, mga 2 pulgada ang kapal, nakausli pa itaas mula sa isang naputol na puno. Matulis ang dulo nito, hindi pinutol kundi naputol lang, kaya natural na naging parang matulis. Dumapo ang dibdib ni Marvin diretso sa sanga. Dahil sa lakas ng momentum, tuloy-tuloy ang kanyang katawan pasulong bago siya tuluyang dumulas sa gilid. Bumagsak siya sa lupa at hindi na nakabangon. Agad ang matinding pinsala at dumating agad ang 2 kaibigan sa kanya. Naka-on pa rin ang kamera, ang isa ay tumawag ng emergency services habang ang isa ay nanatili sa tabi niya. Hindi nila siya ginalaw. Mahirap ang access sa lugar. Ang pinakamalapit na daan para sa sasakyan ay mahigit kalahating milya ang layo at hindi madaanan ng sasakyan ang terrain. Kaya kinailangan ng responders na maglakad papunta sa kanya. Pagdating nila, si Marvin ay wala ng malay at idineklara siyang wala na sa mismong lugar. Ayon sa official report, ang sanhi ng kamatayan ay penetrating trauma sa torso na nagdulot ng internal injury at matinding pagkawala ng dugo. Sinuri ng mga investigador ang nakuhang footage. Nakita rito ang buong pangyayari, ang panggugulat, ang pagtakbo at ang aksidente. Kinumpirma ng video na ang insidente ay direktang resulta ng isinagawang prank at ang mga sangkot ay naharap sa mga kaukulang kaso. February 22, 2015 sa Mesa, Arizona. Pagkalubog ng araw, bahagyang lumamig ang hangin at halos wala ng tao sa mga kalsada ng commercial strip. Karamihan sa mga tindahan ay sarado na at ang mga parking lot ay halos walang laman.
May maliit na fitness center sa dulo ng strip na technically sarado na, pero hindi ito ganap na walang tao. May access ang staff kahit after hours, isang karaniwang setup sa mas maliliit na gym. Sa loob, simple lang ang lugar. Isang open room na may rubber flooring, treadmills sa isang gilid, free weights sa kabila, at ilang machines sa gitna. Kalahati lang ng ilaw ang nakabukas, kaya may dim at functional na liwanag sa buong lugar. 2 tao ang nasa loob. Si Clara Splay ay 28 taong gulang. Nagtatrabaho siya sa facility bilang combination ng admin at floor support, isang role na mas tungkol sa pagiging present at approachable kaysa technical work. Mahigit 1 taon na siya roon, consistent, maayos katrabaho, at laging on time. Ginagamit niya ang gym pagkatapos ng shift ilang beses sa isang linggo. Tatakbo siya ng 30 hanggang 40 minuto, stretching, tapos uuwi. Routine na lang ito para sa kanya. Nang gabing iyon, tumatakbo siya sa treadmill sa bilis na humigit kumulang 5 miles per hour. Wala siyang hawak sa handrails, nakasenter siya sa belt at steady ang stride. Ang treadmill ay nasa humigit kumulang 2.5 pie mula sa pader sa likod nito. At sa pader na yon, may nakakabit na metal storage rack, industrial style, mabigat at may exposed steel edges. Nandyan na ito mula pa noong binuksan ang gym at wala kailanman ang nag-isip na maaaring maging problema ang lapit nito sa treadmill. Ang isa pang tao sa loob ng building ay isang katrabaho. Sa isang punto, pumwesto siya sa gilid ng control panel ng treadmill, may hawak na cellphone at nagre-record. Alam ni Clara na nandoon siya, pero wala siyang dahilan para magduda o isipin na may kakaiba. Ang sumunod na nangyari ay tumagal lang ng wala pang 5 segundo. Bigla, hindi dahan-dahan, ay inangat ng katrabaho ang speed ng treadmill papunta sa halos maximum sa isang biglaang adjustment. Ang belt sa ilalim ng mga paa ni Clara ay mula sa normal na jogging ay naging halos sprint agad. Hindi na nakasabay ang kanyang hakbang. Sa loob ng unang segundo pa lang, nagsimula ng madulas ang kanyang mga paa. Mas mabilis ang galaw ng makina kaysa sa kayang gawin ng kanyang binti. Nawalan siya ng balance at napaatras ang katawan niya at wala nang sumalo sa likod niya. Naitulak siya palabas sa likod ng treadmill. Lumipad ang katawan niya ng humigit kumulang 3 talampakan ang pagitan ng makina at ng pader. Tumama ang likod ng kanyang ulo sa nakausling steel edge ng storage rack bago tuluyang bumagsak sa sahig ang buong katawan niya. Direkta at matindi ang impact sa base ng kanyang bungo. Dahil sa kombinasyon ng lakas ng pagkakatama at momentum mula sa treadmill, nawalan siya ng malay agad at hindi na gumalaw pa. Huminto sa pagre-record ang katrabaho. Tuloy-tuloy pa rin ang andar ng treadmill. Ilang minuto lang ang lumipas bago dumating ang emergency services. Natagpuan si Clara na nakahandusay sa sahig sa pagitan ng treadmill at storage rack na walang malay. Dinala siya sa ospital at doon ay naitala ng mga doktor ang matinding blunt force trauma sa likod ng bungo na tugma sa pagkabangga sa matigas at nakausling surface. Idineklara siyang kitil ng gabing iyon. Sinuri ng mga investigador ang lugar at ang narecover na video. Kinumpirma ng internal logs ng treadmill ang biglaang pagtaas ng speed mula humigit kumulang 5 miles per hour, papuntang halos maximum sa loob ng ilang segundo. Makikita sa footage ang mismong pagtaas ng bilis, ang pagkahulog at ang impact. Sunod-sunod at malinaw. Dahil dito, walang duda kung ano ang nangyari at kung paano ito naganap. Ang katrabaho ay sinampahan ng kaso kaugnay ng reckless conduct na humantong sa kamatayan. April 9, 2016 sa Lincoln, Nebraska. Dumating ang gabi na kulay abo at mabigat, gaya ng karaniwang tagsibol sa lugar bago patuluyang magbago ang panahon. Nasa mid-50s ang temperatura at nakasindi na ang mga streetlight sa ilalim ng makapal na ulap. Isang tahimik na residential block ang lugar. Sa likod ng isang bahay, may nakatayong hiwalay na garahe, mga 20 talampakan mula sa main house. Sarado ang pinto nito, pero may manipis na liwanag na tumatakas sa ilalim. Sa loob, 4 na kabataang lalaki ang naroon na halos buong gabi. Magulo ang loob, may mga tools sa pegboard, mga storage bin sa isang gilid, at workbench sa sulok. Isang ilaw lang sa kisame ang bukas, kaya madilim at hindi pantay ang liwanag sa buong espasyo. Ang beam sa kisame na tumatakbo sa gitna ay kahoy, struktural, at mga 8 talampakan ang taas mula sa sahig na semento. May lubid na nakatali rito. Si Dancy Plim ay 24 na taong gulang. Nagtatrabaho siya sa retail, nag-aayos ng shelves, customer-facing shifts, at trabahong sapat lang para makaraos sa renta at pang-araw-araw na gastos.
Madali siyang pakisamahan, palaging game, at madalas sumasabay sa mga ideya ng grupo kahit paminsan ay delikado. Dahil dito, madalas siyang kasama sa kanilang mga pinaplanong video. Ilang buwan na silang gumagawa ng prank at reaction videos. Low budget, hindi scripted, puro phone recording. Ang habol nila ay shock value at reaksyon ng tao at kung gaano kalayo ang kaya ng isang tao kapag may kamera. Ang plano ng gabing iyon ay isang staged na eksena. Gagayahin ang isang hanging para sa reaction at pagkatapos ay ire-reveal na peke lang ito. Simple lang ang setup pero mapanganib ang pagkakagawa. Ang lubid ay nakatali gamit ang simpleng slip knot. May kahoy na stool sa ilalim. Wala silang quick release mechanism, walang safety backup, at walang kahit anong padding sa ilalim. Lahat ay nakaasa sa tamang timing. Umakyat si Dancy sa stool. Isinuot niya ang loop sa kanyang ulo at hinayaan itong bumalot sa kanyang leeg. Nakapatong ang buhol sa gilid ng kanyang lalamunan. May isang tao ang nagre-record mula ilang talampakan lang ang layo. Sinipa nila ang stool at ginawa ng slipknot ang ginagawa ng slipknot. Ang natural nitong pagkakabuo ay biglang humigpit sa sandaling ang buong bigat ng katawan ay napunta sa lubid. Tumutok ang pressure sa isang side ng leeg kung saan pinakamalapit sa surface ang airway at mga blood vessels. Umangat ang lubid dahil sa tensyon at pumuwesto ito sa ilalim ng panga, sabay na na-restrict ang daloy ng hangin at dugo papunta sa utak. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak ang kanyang katawan at nawalan ng kontrol. Sa simula, hindi agad nag-react ang grupo. Inakala nilang bahagi pa rin ito ng act, parang continuation lang ng eksena. Ang bigla niyang pagkalaglag at pagiging walang galaw ay mukhang intentional sa kanila. Lumipas ang ilang segundo, tapos mas marami pa. Pero habang tumatagal, nagsimulang mapansin ang kakaibang katahimikan. Wala nang kahit anong senyales ng controlled movement. Doon pa lang sila nagsimulang magduda. Nang may lumapit at sinubukang alalayan ang kanyang bigat, matagal na palang nakabigat ang lubid sa kanyang leeg. Ilang minuto na ang lumipas ayon sa huling pagtataya ng mga investigador. May isa pang taong agad na humiwa sa lubid at bumagsak si Dancy sa konkretong sahig. Wala na siyang paghinga. Tumawag agad ng emergency services. Pagdating ng responders, nakita nila siyang hindi na tumutugon. May malinaw na marka ng pagkakasakal sa leeg. Sinubukan pa ang resuscitation sa mismong lugar at habang dinadala sa ospital, pero idineklara siyang patay pagdating doon. Ayon sa autopsy, ang sanhi ng kamatayan ay asphyxia dahil sa ligature compression. Isa sa mga binigyang diin sa findings ay ang time gap, ang pagitan ng pagkakasabit at unang pagtatangkang tulungan siya. Ayon sa medical examiner, maaring mawala ng malay sa loob ng kasing iksi ng 10 segundo sa ganitong uri ng compression at mabilis na nagsasara ang pagkakataon para maisalba ang biktima. Ang maling akala ng grupo na part lang ito ng act ang tuluyang nag-alis ng pagkakataong iyon. Inirecord ang buong eksena bilang crime scene. Ang lubid, stool at beam ay kinuha at sinuri. Kinumpirma na ito ay simpleng slip knot na walang safety mechanism o fail-safe. May nakuhang cellphone video na naglalaman ng buong pangyayari at ito ang naging pangunahing ebidensya. Kinasuhan ng ilang sangkot sa kaso. Ang investigasyon ay hindi na umikot sa intensyon, kundi sa malinaw na kapabayaan at hindi makatuwirang paglalagay sa panganib ng buhay ng isang tao na ayon sa awtoridad ay umabot sa antas ng criminal negligence.